tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At makibukas po kayo sa akin sa Matthew 13, verse 24 to 30. Meron din naman po tayo sa ating screen. Basahin po natin ang salita. Okay, sabi po dito sa verse 24, "Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while we gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, bind them in the bundles to burn them, but gather the wheat into my barn." Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya at patawad sa aming mga kasalanan. Nawa, mangusap po kayo sa mensahe nito. Ibigay niyo yung instruction sa aming iglesia, Panginoon, kung sa paano kami kikilos. At dalangin ko, Panginoon, na mapapurihan namin kayo sa mensahe nito. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Magpapatuloy po tayo ng ating serye sa ating Sunday School. Tinutuloy ng Panginoon ang pagkikwento ng isa pang parabola. Sinishift na yung attention natin ngayon magmula sa reality o receptivity ng puso ng isang tao. Kung maalala nyo last time na tinuro natin yung parable of the sower. Kung paano tinatanggap ng mga tao yung salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. At ngayon, yung parabola na ito, ng wheat and ng tares, hindi lang ito lesson sa agrikultura, pero nire-reveal sa atin ito yung totoong itsura ng bawat isang iglesia sa ating kapanahunan. Tinuturo nito that it is Christ na nagtatanim ng mga Kristiyano sa loob ng bawat isang iglesia. Yung mga tunay na anak ng ating Panginoon. Pero hindi rin natutulog o nagtatamad yung ating kalaban. Nagtatanim si Satanas ng mga tao na kung saan counterfeit. Lori, ano ang counterfeit? Your favorite word? Hindi totoo. Nagtatanim ang mga kalaban ng mga peking Kristiyano sa loob ng mga iglesia. Yung mga tao na kapag tinignan mo, convincing. Pag tinanong mo, pag tinignan mo, parang totoo yung pagiging Kristiyano nila. Until such time na darating sa kanilang mga buhay, na ipapakita nila yung tunay nilang katayuan sa harap ng ating Panginoon. And this parable tells us yung katotohanan na kung saan masakit isipin, pero totoo. Na sa kaharian ng Panginoon at sa iglesia ng Panginoon, madalas sa madalas, naghahalo yung mga taong tunay na ligtas at mga tao na puno ng kasamaan ng kanilang mga puso. Ano yung punto ko? Hindi lahat ng taong mukhang relihiyoso ay anak ng ating Panginoon. Hindi lahat ng taong kumikilos sa ministeryo ay tunay na mga ligtas. And in this parable, tinatawag tayo ng Panginoon na magkaroon ng discernment, magkaroon ng pasensya, at higit sa lahat, magkaroon ng sarili nating pagninilay, pagtingin sa ating mga sarili, kung tunay ba ako mananampalataya. Now, this parable stated na meron dalawang klase ng buto. The good seed and the bad seed. Sinimula ng Panginoon yung storya
sa isang farmer, sa isang magsasaka, na naghahasik siya ng buto sa kanyang mga lupa. Noong una, sinabi natin yung mga buto, nire-represent nito yung salita ng ating Panginoon. Pero yon ay para sa parable of the sower. Ngayon naman, sa parable of the wheat and the tares, sa Tagalog ng palay at ng mga damo, hindi na salita ng Panginoon yung mga buto. Yung buto dito, ang nire-represent niya, yung bawat isang kaluluwa na iniligtas ng ating Panginoon. Ito yung mga good seed. Ang sabi doon, ang ating Panginoong Jesucristo, para siyang isang maghasik, para siyang isang magsasaka, na itinatapon niya yung mga kaluluwa, yung mga magagandang buto sa kanyang field, sa kanyang lupain. And this reminds us na kung saan, yung mga Kristiyano na tumutubo at itinatanim ng Panginoon sa bawat isang iglesia, hindi tao ang nagtanim sa kanila. Kung bakit nagkakaroon ng mga kaluluwang naliligtas at napupuno ang ating iglesia ng mga taong may relasyon sa ating Panginoon, hindi dahil si pastor o yung preacher o kung sino pa man yung nagtanim sa kanila sa loob ng iglesia. Ang sinasabi dito, it is the sower. It is Christ. Panginoong Hesukristo ang naglalagay, nagbibigay buhay, nagpapalago at nagpapabunga sa bawat isang kaluluwa na kanyang itinanim sa loob ng isang iglesia. At hindi careless ang paghasik ng ating Panginoon. He is intentional. Desidido siya, may purpose siya, epektibo yung kanyang paghasik. At ito yung kailangan nating maunawaan, na yung bawat isang kaluluwa na tunay na ligtas, na itinatanim ng Panginoon dito sa ating iglesia, ito ay pagkilos ng kanyang kamay. At walang kahit sino man ang pwedeng magsabi sa atin, ako ang dahilan kung bakit naligtas ang taong iyan. Ako ang dahilan kung bakit nakapagtayo ako ng isang iglesia. Hindi. It is always God who plants the seeds. At tinuturuan tayo ng importante at esensyal na bagay ng Panginoon patungkol sa ating kaligtasan. Na ang kaligtasan ng isang kaluluwa, hindi yan ginawa ng kahit sino mang tao. Amen. Panginoon lang ang nagtatanim. We do not make ourselves wheat. Hindi mo ginagawa ang sarili mo na isang palay. Panginoon ang nagtatanim sa iyo. Pero ito yung masakit doon sa kwento ng ating Panginoon. Hindi lahat ng taong nakatanim sa loob ng iglesia ay nanggaling sa ating Panginoon. Amen. Sabi doon, sa kwento, habang natutulog yung mga farmers at yung naghahasik, yung kalaban nila, yung kaaway nila, nagtanim yung mga farmers ng palay. Ang ginawa ng kalaban, naghasik siya ng damo, ng wheat. Ang weed na ito, kung di ako nagkakamali, darnel. Yun yung klase ng damo na kapag bata pa yung palay at bata pa yung damo, sila ay magkamuka. Hindi mo kayang mapansin kung sino yung palay at sino yung damo. Ngayon ang sabi dito, habang natutulog yung farmer, naghasik ngayon yung kalaban ng mga weeds, ng mga damo. At makikita mo na kung saan deliberate din yung kalaban. Desidido rin siyang sirain yung field at yung kingdom ng farmer. At sa atin yung ating iglesia. Nagtatanim ang kalaban ng mga damo sa loob ng iglesia. Mga tao na kamukha ng mga Kristiyano. Dahil kung yung mga palay, yung mga Kristiyano, yung mga damo, yung mga tao na kung saan nagsasabing sila ay mga Kristiyano, pero wala silang Kristo sa kanilang mga puso. Mukha silang Kristiyano, pero hindi sila mga Kristiyano. At makikita mo na kung saan, hindi nagtatanim yung ating kalaban ng mga masasamang tao sa loob ng bawat isang iglesia. Hindi siya nagtatanim ng mga obviously evil people. Ang itinatanim niya, counterfeit, mga peke, mga peking Kristiyano. Yung mga tao na kapag tinignan mo yung panglabas, relihiyoso, may morality, makamukhang spiritual, pero wala yung tunay na buhay sa kanilang mga puso. Hindi buhay ang kanilang mga kaluluwa.
Ang purpose ni Satanas kung bakit siya nagtatanim ng mga ganitong klase ng tao sa loob ng iglesia upang i-corrupt yung ating church. I-corrupt yung working field ng ating Panginoon. Lituhin yung mga taong nakikinig at nanonood sa labas. Pahinain yung witness at yung testimony ng ating iglesia. At yung pinakamadaling paraan sa kalaban upang sirain yung katotohanan ng Panginoon, hindi yung kontrahin yung katotohanan, kung hindi magpasok ng mga maliliit na kasinungalingan na mukhang totoo sa pandinig ng mga tao. At gagawin niya yun sa pagtatanim ng mga peking Kristiyano sa loob ng iglesia. At sabi doon, kailan nagtanim yung kalaban? Habang natutulog yung mga tauhan ng farmer. Now, is this a critic sa ating church? Not necessarily. Lahat naman natutulog. Pero ang punto dito ng kwento, kumikilos yung kalaban sa mga oras na bumababa yung vigilance ng ating iglesia. Amen. We are not always vigilant. We are not a perfect church. Pero ang totoo dito, sa mga oras na nagtatanim ang Panginoon ng mga tunay na Kristiyano, nagtatanim din si Satanas ng imitation. At tingnan nyo yung similarity nila. Sabi dito, yung klase ng damo na to, Daniel. Sila yung kapag tumubo, kamukha ng mga Trigo. palay. Ng mga ano po lang? Trigo. Trigo. Yung difference between wheat and the tares, hindi mo kaagad yan makikita. Dahil pag unang tubo niyan, bukod sa magkamukha sila, pareho silang tayong-tayo. Diretsyong-diretsyo. Pareho silang healthy, pareho silang nakatuwid, pareho silang mukhang promising, pero habang lumilipas yung oras, dito mo nakikita yung pagkakaiba. Walang buhay. Yung tares, yung damo, walang bunga. Yung wheat nagkakaroon ng bunga. At ano yung malaki nilang pagkakaiba? Dahil yung palay nagkakaroon ng bunga, bumibigat yung dulo niya, yung ulo niya, siya ay umuyuko. Yung isa, diretso pa rin siyang nakatayo. No. Now, ano yung gusto kong i-point out dito? Hindi lahat ng taong mukhang Kristiyano tunay na Kristiyano. Marami ang magpro-profess ng kanilang pananampalataya pero mababaw. Emosyonal lang ang umilos kung bakit sila nag-profess ng pananampalataya nila at walang tunay na buhay sa kanilang kaluluwa. At anong sabi ng Panginoon? Panahon lang ang makakapagsabi sa atin kung sino ang tunay at hindi tunay na Kristiyano. Now, is this parable, ginamit ba ito ng Panginoon para magbigay ng suspecha sa bawat isa? Na pag hinalaan mo yung kapatid mo na baka ito hindi ito Kristiyano, baka ito Kristiyano to, hindi. Ibinigay ito ng ating Panginoon to examine ourselves. Huwag mong tignan yung kapatid mo, ito Kristiyano, ito hindi. Tignan mo yung sarili mo. Tunay ba akong Kristiyano? The question is not sino sa amin yung damo, sino sa amin yung palay, hindi yun yung tanong. Ang tanong, tunay ba akong palay? Tunay bang nasa akin yung buhay ni Jesucristo? Tanungin natin yung ating mga sarili. Huwag natin antayin yung panahon ng harvest at magugulat ka na isa ka pala sa mga damo na susulugin ng ating Panginoon. Amen. At ano yung tanong ng servant dito? Panginoon, bubunutin ba namin sila? Siyempre dahil servant sila, nandun yung zealousness nila, nandun yung excitement nila na paglingkuran yung kanilang amo. Nandun yung puso nila na itama yung mali. Dahil unawan rin naman nila na aagawin ng mga damo, yung sustansya na dapat nandoon para sa mga palay. Sabi nila, Sir, Master, alam namin na kung saan mabubuting buto lang yung itatanim mo, saan nanggaling yung mga damo. No, yung confusion nila, it is not unfounded. Alam nila na totoo ang Panginoon. Alam nilang nagliligtas ang ating Panginoon. Ang tanong nila, kung lahat ng tao nandyan ay ligtas, paano nagkaroon ng corruption? Paano nagkaroon ng imitation? Paano nagkaroon ng counterfeit? Paano nagkaroon ng false teaching?
Paano nagkaroon ng hipokresiya sa loob ng inyong iglesia? At ang sagot ng Panginoon, dahil sa ating kaaway, sa ating kalaban. Nawala yung punto. Yung mga tunay na Kristyano, yung mga hindi tunay na Kristyano, nagiging kasiraan sila ng imahe ng iglesia dito sa mundo. Pero kailangan maunawaan ng mga tao na hindi sila galing sa ating Panginoon. Itinanim sila ng kaaway sa loob ng ating iglesia upang sirain yung imahe ng Panginoon sa nanonood na mundo. Amen. At ngayon, nandito yung impulse, nandito yung drive, nandito yung heart ng mga servants. Panginoon, gusto mo ba na bunutin na namin sila sa panahon na ito? Ayusin na natin yung field, tanggalin na natin sila sa loob ng ating iglesia? But there is a danger here. Bakit? Totoo, lahat tayo may desire na i-protect yung purity ng ating church. Tanggalin yung mga tao na kung saan alam naman natin na hindi talaga mga tunay na Kristiyano. Pero mga kapatid, kailangan natin i-practice yung wisdom at yung patience. Dahil throughout the history ng mga churches, yung attempt na i-purify yung churches by force, na hindi pinapaaral yung wisdom at pasensya, yung kagustuhan na bunutin yung mga damo, madalas nakakasakit yan sa iglesia kesa makatulong. Bakit? Dahil kapag binunot mo kaagad yung mga damo, habang bata pa sila, magkamukha ang damo at ang palay. Paano kung mabunot mo yung palay? Amen. No, ano yung punto? Masakit mang isipin. Pero karamihan ng Kristiyano na kung saan ang huhusga ng kapwa nila Kristiyano, it is not because of the zealousness to protect the church. It is because of legalism. It is because of suspicion. Mga disiplina na kung saan harsh at walang pag-ibig. Yung request ng mga servant na ito, they are passionate. Totoo, gusto nilang linisin yung iglesia, gusto nilang linisin yung taniman ng kanilang master. Pero yung isang zeal, yung isang excitement, yung kagustuhan na walang wisdom, it will cause spiritual damage. Ano yung punto ko? Paano na lang kung ang mabunot natin yung palay? Sinasabi natin, hindi ito nagbubunga eh. Damo yan. Paano kung katutubo lang yan? Bagong Kristiyano yan. Hindi natin sila pwede basta-basta bunutin. Let time tell kung magbubunga sila o hindi. Amen. Ang husgahan natin, yung mga matagal nang nagpro-profess na Kristiyano at hindi pa rin sila nagbubunga. Kasi by this parable, only time will tell na habang tumatagal ka, dapat nagbubunga ka, bumibigat ka, at unti-unti kang yumuyuko sa ating Panginoon. Amen. Nandito yung ating church to nurture everyone. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyo munang bunutin yung damo at yung palay. I-nurture niyo sila pareho. Diligan nyo sila pareho, pakainin nyo sila pareho, at sa pagtanda nila, sa panahon, sa kanyo makikita kung sino yung tunay na Kristiyano at hindi. Bakit? Bakit ganito yung warning ng Panginoon sa atin? Because we do not see perfectly. Hindi mo nakikita yung laman ng puso ng bawat isang tao. Hindi natin kayang i-discern lahat yung kanilang mga motibo. Hindi natin kayang ma-distinguish agad-agad. Baka naman hindi yan unbeliever. Baka yan ay isang immature believer. Amen. Iba po yung palay na mabagal lang lumago sa damo. May mga mananampalataya na mabagal yung kanilang paglago, pero talagang lalago sila. Dahil imposible na hindi lumago ang isang mananampalataya. May mga mananampalataya na nag-i-struggle sa kanilang outward appearance. Mukha silang mahina, pero hindi natin kayang husgahan kung nasa kanila yung tunay na pananampalataya. Kung aasta tayo na tayo yung judge, tayo yung maghuhusga.
Baka masaktan natin yung mga palay na dapat nating iniingatan. Hindi ko sinasabi na i-ignore ng ating church yung kasalanan. Hindi ko sinasabi na aabandonahin natin yung pagdisiplina sa mga Kristiyanong immature. No. Pero sinasabi ko may limit yung human judgment. Magtiwala tayo sa timing ng ating Panginoon. Dahil Panginoon ang magtatakda ng araw na i-expose niya yung puso ng bawat isa at siya ang maghihiwalay sa palay at sa damo. Kaya ang utos sa atin ng ating Panginoon, let both grow together. Hayaan nyo silang lumago ng sabay, tumubo ng sabay. Now, yung pasensya ng master dito, ibig bang sabihin itong mahina siya? Takot siya? Hindi. This is not weakness. Hindi rin passive yung ating Panginoon. Pabayaan nyo na lang sa kanan natin solusyonan. Hindi. This is divine patience. This is patience meant for salvation. At hindi mo rin napagkakaila yung mirakulo ng ating Panginoon na kaya niyang gawing pala yung mga tabdamong tumutubo. Dinedelay nga yung judgment niya, hindi dahil passive yung Panginoon, hindi dahil pabaya siya, pero oportunidad ito upang ipakita yung kanyang grasya. Amen. Tayong mga lingkod, katulad ng mga lingkod nung magsasaka doon sa kwento, ang nakikita lang natin yung presensya ng mga damo, na gusto lang natin sila bunutin. Pero nakikita ng master dito, yung potensyal ng mga wheat na tumutubo, yung potensyal na lumago yung mga palay. Kapatid, wala tayong itataboy sa loob ng ating iglesia. Hayaan natin yung ating Panginoon na mag-separate. Hindi ito lugar upang i-display mo kung gaano ka mas banal sa iba. Ito yung lugar upang maunawaan ng bawat isa na pare-pareho tayong makasalanan at pinatawad ng ating Panginoon. Tayong mga tao, ine-equate natin yung pag-iintay ng Panginoon bilang kahinaan, pero hindi. Yung kanyang pag-aantay, yung pagbibigay niya ng oras na tumubo ang bawat isa, grasya yan, compassion yan. Nire-restrain niya yung judgment niya para mabigyan pa ng oras manampalataya ang bawat isang makasalanan. Because let's be honest, hinuhusgahan natin yung iba. Pero ang katotohanan, kung hinusgahan tayo kaagad ng Panginoon, wala sa atin ang makakatayo sa iglesyang ito. Amen. Itong kwento na ito, pinapakita yung puso ng Panginoon. He is slow to anger. He is slow to wrath. Pero napakabilis niyang magbigay ng grasya. Now, binibigay din sa atin yung realidad na talagang may mga peking Kristiyano sa loob ng bawat isang iglesia. May mga taong magpo-profess na Kristiyano sila. May mga taong magpapabautismo. May mga tao pa kang magiging preacher at mga pastor at mga leader. Pero hindi pala sila tunay na Kristiyano. Wala itong ipinagkaiba sa sinabi ng Panginoon na may mga lobo na magpapanggap na mga tupa. Hindi ito iba sa sinabi ng Panginoon na balang araw may pupunta ng langit at ipapadala niya ng impyerno dahil sasabihin, Panginoon, nagpagaling kami sa inyong pangalan. Nagturo kami gamit ang inyong pangalan at ang isasagot sa kanila ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala, mga manggagawa ng kasamaan. Ano yung punto? Every church will have their own set of tares. Namumuhay tayo sa isang panahon na hindi pa perfect ang ating iglesia. May mga makakalusot. Hindi ko sinasabi na kung saan may damo sa ating iglesia. Hindi natin alam yun. We are not to judge. But time will tell kung lahat ng parte ng iglesia nito ay nagtutugma. That brings me to my next point. Yung pagbubunga ang magre-reveal ng tunay na nature ng isang tao. Sabi ko nga sa inyo, yung pinagkaiba,
Yung palay, kapag nagbunga yan, bibigat at unti-unti yan, Magbabago. ibig sabihin, yung mga taong lumalago bilang mga mananampalataya, hindi sila katulad ng mga damo na tatayo silang straight na straight, matika sila at ang yabang nila, hindi. Yung mga taong lumalago sa espiritualidad, habang nagbubunga sila, yumuyong sila at pinapakita nila yung pagpapakumbaba nila sa harap ng ating Amen. yung paglago, yung mag-vindicate ng katotohanan. Yung paglago, yung magpapakita ng katotohanan kung sino ang tunay na Kristiyano o hindi. At yung number one sign, pagpapakumbaba mo. Humility. Amen. At dito natin tatapusin sa huling punto. Sabi doon, pag nakita na ngayon kung sino yung yumuko, kung sino yung nagbunga, at kung sino yung mga damo, paghihiwalayin sila ngayon ng ating. Sabi niya, in the time of harvest, I will say to the reapers, sa mga nag-aani. Alam niyo ba yung reaper dito? This is not pastors. This is not church leaders. This is not believers. This is not the church. Mga anghel to ng ating Panginoon. Anong gusto sabihin ng Panginoon? Wala sa atin ang may karapatang husgahan kung sino ang wheat at sino ang tares. Ang maghihiwalay, yung mga anghel na inatasan ng Panginoon in the final day of judgment. Dahil yung Panginoon ang mamimili at magsasabi ito ang tare at ito ang wheat, imposibleng magkamali ang ating Panginoon. Nawala yung punto. Yung burden ng pag-pinpoint kung sino yung ligtas at hindi, it was never the burden of the church. Ang responsibilidad ng iglesia, hindi sabihin ligtas ka, hindi ka ligtas, ligtas ka. Pipiliin namin kung sino yung ligtas. Hindi. Ang responsibilidad natin magtanim ng salita, magtubig, magpalago, i-guard yung doktrina, i-practice yung loving correction, magkaroon ng mga disipulo ang ating Panginoon, hindi i-determine kung sino ang ligtas at kung sino ang hindi. Sa ating Panginoon ang trabaho na yan. Ito ang dahilan kung ba't wala tayong itataboy sa loob ng ating church. Kahit mamamatay tao pa yan, as long as uupo yan at makikinig yan, welcome yan sa loob ng ating iglesia. This is the truth. Pagtatanim ng salita ng ating Panginoon, sometimes the tares becomes weeds. At ano yung faith o yung kalalagyan, kahantungan ng mga damo? Pwede silang magpanggap ng mga Kristiyano. Pero alam ng Panginoon yung laman ng kanilang puso. At ang sabi doon, sa araw ng pag-aani, paghihiwalayin ng Panginoon yung damo at yung palay. Yung palay, itatago ng Panginoon sa kanyang storehouse. Iingatan niya dahil minahal niya at pinalago niya yung mga palay. Yung mga damo, anong gagawin? Ibabandel sila at susunugin sila ng ating Panginoon. At hindi ito isang figure of speech. Literally, yung mga tao na kung saan, sakit isipin mo, lumaki ka sa loob ng iglesia, namuhay ka ng ilang taon sa loob ng iglesia, maaari nang naging pastor ka pa ng isang iglesia, tas kasama ka palang itatali ng Panginoon at susunugin balang araw. Kung bakit ito itinuturo, uulitin ko. Hindi para husgahan nyo yung katabi mo kung damo o palay. Pero siguraduhin mo sa sarili mo na ikaw ay palay na iningatan ng ating Amen. At ito yung reward para sa iyo. Sarap isipin na lahat ng ipinagbunga ko rito, hindi sasayangin ng aking yaman pala ako ng aking Panginoong Jesucristo. I am His masterpiece.
Kapatid, itong parabola na ito, dito matatapusin. Hindi lang nito dinedescribe o pinapakita yung itsura ng mga iglesia sa ating kapanahunan. Pero nire-reveal niyan yung puso ng lahat ng nakikinig na yun. Amen. Tanungin mo yung sarili mo. Palay ba ako o bakit? Baka naman nagiging religyoso lang ako outwardly, pero hindi pa talaga nababago ng Panginoon yung aking puso. Amen. Yung Kristyanismo, hindi yan appearance. Hindi yan paglabas na anyo. Hindi yan emosyon. Hindi nga yan religious activity. Hindi yan pag-attend. Hindi yan pagbigay. Hindi yan pagtulong. Ang usapan lang dito, tinanggap ko ba yung grasya ng aking Panginoon? Amen. Nanampalataya ba kung sapat ang kamatayan niya upang maligtas ako? Amen. Dahil walang mabuting gawa sa mundong ito na kayang bayaran yung kasamaan ko sa buhay ko. Sabi ng Biblia, hindi sinabi na ang kabayaran ng kasalanan ay mabuting gawa. Ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ko o kamatayan ng aking Panginoon. And one day, hihiwalay tayo ng ating Panginoon. At ipinapanalangin ko na lahat ng nakikinig ngayon makasama ko sa storehouse ng aking Panginoon. Amen. Pinapanalangin ko na wala sa inyo ang susunugin balang araw. Until that day, mabuhay tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon, pag-ibig sa bawat isa, hindi panghusga, pero tuturuan natin, didiligan natin, makakaintindi natin, tutulungan natin yung bawat isa dahil umaasa tayo na lahat ng nandito ngayon ay palay ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa inyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa natapos namin mga gawain. Mga Panginoon, naggalak kayo, nalugod kayo sa inalay ng mga buhay at mensahe sa araw na ito. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen.